Alam mo, kung ayaw sa'yo ng isang tao, hindi mo kailangang ipagpilitan ang sarili mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa taong di kayang pahalagahan yung bawat sandali na inilalaan na ibinibigay mo. Itigil mo na yan. Huwag kang maging tanga dahil di ka naman talaga tunay na mahalaga para sa kanya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mukhang mabait namang bata si Miko. Kita naman sa itsura ng batang yun eh. Unang tingin ko pa lang, halatang mabait na talaga. At ayun, ang dalawang bata, nagtungo na doon sa lupain ko sa may sapa. Natutuwa ako kay Andy sa anak ko. Minsan lang kasi magkaroon ng tropa yan na katulad ni Miko. Kaya yan, parang bata na excited sa kalaro. At habang sila ay andun sa may sapa, ako naman ay naghahanda na makakain sa pananghalian. Maraming klase ang lulutuin ko para naman maging masaya sila pareho. Mukhang malakas din kasi kumain yung si Miko. Gumawa din ako ng murkon. Ito yung ipapatikim ko kay Miko. Siguradong magugustuhan niya to. Kung di nyo alam yung murkon, isearch nyo na lang. Masarap yun. Promise. At eto, nang mahanda ko ng lahat, nagtungo na ako kaagad sa may sapa. Tanghalin tapat na kasi, baka gutom na yung mga bata. Kaya eto, pumutol na din ako ng dahon ng saging para mas masarap yung pagkain. At aba, si Andy at Miko, akala mo ay mga batang tutulian na nakalublob sa sapa. Nakakatawa eh. Kaya naman tinawag ko na sila para naman makakain na kami. At habang kumakain kami, mukhang nagustuhan naman nila yung mga niluto ko. Isinubo ko nga kay Miko yung morcon eh. Napakasarap daw. Buti na lang at nagustuhan niya. At dahil mainit ang panahon, matapos makakain neto, bumalik na sa sapa ang dalawang bata. Masarap kasing magbabad dun kasi malamig ang tubig. Kaya eto na, magtatampisaw na din ako sa sapa. Naka-boxer short nga lang ako na maluwag. Nakakahiya naman kung maghuhubon din ako. Di na ako bata at nakakahiya kay Miko. Okay lang naman sana kung si Andy lang yung andito. Sanay naman siyang makita akong walang kahit anong suot sa loob ng bahay. Eh may kasama kaming iba, kaya kalma lang muna. Grabe, ang lamig ng tubig. Medyo umaagos yung tubig dito. Natatangay yung maluwag na boxer ko. Kaya ito dahil nasa tubig naman ako, tinanggal ko na. Abala lang sa pagdalangoy. Miko, iludan mo nga saglit ang likod ko. Wika ako. Okay lang naman daw kasi sabi niya kanina. Sige po. Wika naman ni Miko na eto. Lumapit agad sa likuran ko tapos eto binigyan ko siya ng bato na gagamitin niyang panghilod. Miko, huwag mong masyadong didiinan ha para di masakit. Wika ako. Sige po. Wika naman ni Miko. At eto grabe, ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa likod. Manong, si Andy po. Parang bata pa talaga, no? Wika ni Miko. Uy, Miko naman. Grabe ka naman makamanong sa akin. Parang ang tanda pakinggan. 30 lang ako. Ang lakas makatanda ng manong eh.
Wika ko. Ano po bang gusto nyo na itawag ko sa inyo? Wika ni Miko. O nga no. Tito na lang kaya? Wika ako. Sige po Tito, Paulo. Wika naman ni Miko. Tingnan mo yan si Andy. Wika ako. Tapos natawa bigla si Miko. Kasi naman yung anak ko, ayun, nasa gilid ng sapa. Nakatuwad doon, nanguhuli ata ng talangka. Kitang-kita ang butas pati lawit. Diyos kong bata yun Buti na lang at makinis at maputi, kaya hindi nakakahiya. Ay nako. Tito Paulo, okay na po. Wika ni Miko. Nice, ang bilis Hiludan mo nga din tong dibdib ko, Miko. Wika ko naman. Sigurado po kayo? Wika naman ni Miko. Oo, ang hirap kasi yumuko. Wika ko. Sige po. Wika naman ni Miko. Napakamasuno rin bata pala ng kaibigan ni Andy. Napakatamad kasi ni Andy. Kapag gusto kong magpahilod sa kanya, nako, lagi na lang masakit ang kamay. Kaka-Jack Empoy Hoy, Miko. Okay ka lang? Tahimik ka pala sa personal. Sabi ni Andy, maingay ka daw at madaldal. Wika ako. Habang hinihilod niya ang dibdib ko. Ganun po ba? Nakapokus po kasi ako sa ginagawa ko, Tito Paulo. At saka, ang laki naman po ng dibdib niyo. Parang puputok yata. Wika ni Miko. Hawakan mo. Matigas yan, tapos nagalaw. Wika ako. Kaso nahiya pa ata si Miko. Kaya ito, ako na yung naglagay ng kamay niya sa dibdib ko. Tapos pinagalaw ko. Ngiti naman si Miko Hala, ang galing. Wika ni Miko na di na inalis yung kamay niya sa dibdib ko. Kaya naman, pinagagalaw ko lang yung dibdib ko. Hangang-hanga naman si Miko Miko, tara na maglaro. Wika ako. Sige po, pero anong laro ba yun, Tito Paulo? Wika ni Miko. Masaya yun. Wika ako. Kaya ito, natigil na yung pagpapagalaw ko sa dibdib ko. Ayaw nang bitiwan ni Miko At tinawag ko na din yung anak kong si Andy na ayun, nakatuwad doon sa gilid. Ang batang yun talaga. Tatay, madami na ako ng huling talangka. May pang-ulam na tayo mamaya. Wika ng anak ko. Sige na, kakainin natin yan mamaya. Ilagay mo na muna dyan sa gilid at maglalaro tayong tatlo. Wika ako. Tatay, ano bang lalaroin natin? Wika ni Andy. Lulubog lang tayong tatlo sa tubig. Ang unang lumutang mapaparusahan. Wika ako. Ano? Ready na kayo? Bibilang ako ng 3, tapos lubog agad walang dayaan. Wika ko ulit. Tumango lang ang 2 bata, kaya naman pagkabilang ko ng 3, sabay-sabay kaming lumubog. Malinaw sa ilalim, kaya makikita mo talaga kung sinong madaya. At bago pa umabot ang 1 minuto, gagi, ako yung naunang lumutang. Ang tibay ng 2 bata. Lintik na yan. Tatay, ang hina mo. Wika ni Andy. Sige na, parusahan niyo na ako. Wika ako naman. Tatay,
Huwag kang magagalit ha. Wika ni Andy. Ano ba yan anak? Wika ako naman. Pikit ka muna. Wika ni Andy. Medyo kinakabahan ako pero wala naman ako magagawa. Talunan eh. Kaya ito, pagpikit ko, hindi ko inaasahan ang parusa ko. Masakit. Pero masarap. Tangina, nabitin ako. May humila kasi sa dalawang utong ko. Utik talaga. Nagalit si Enting sa ilalim ng tubig. Kaya ito, second round na. Babawi talaga ako. Pero ayos yung unang parusa, nagustuhan ko. Masarap pala yun. Nakakakiliti. Oh. 1, 2, 3. Lubog na. Wika ako. Pagkalubog pa lang, lintik na yan. Lumutang ako kaagad. Kasi naman, si Miko,